Luke 16 verse 19 to 31. Tip ko lang sa inyo, mag-amen na kayo ng marami sa unang part kasi sa gitna, konti na lang amen nyo. Okay? Tip lang yan ha, tip lang. Luke 16 verse 19 to 31. There was a rich man. O, tamo, katabi talaga mo ang kausap natin today. Okay? There was a rich man who was dressed in purple. Shout out sa lahat na naka-violet today. And fine linen, and lived in luxury every day. At his gate was laid a beggar named Lazarus, covered with sores, puro sugat, and longing to eat what fell from the rich man's table. Even the dogs came and licked his sores. The time came when the beggar died, and the angels carried him to Abraham's side. The rich man also died and was buried. In Hades, where he was in torment, he looked up and saw Abraham far away with Lazarus by his side. So he called to him, Father Abraham, have pity on me, and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, because I am in agony in this fire. But Abraham replied, Son, remember that in your lifetime you received your good things, while Lazarus received bad things. But now he is comforted here, and you are in agony. And besides all of this, between us and you, there was a great chasm has been set in place, so that those who want to go from here to you cannot, nor can anyone cross over from there to us. And the rich man answered, Then I beg you, Father, send Lazarus to my family, for I have 5 brothers. Let him warn them so that they will not also come to this place of suffering. Abraham replied, They have Moses, they have the prophets, let them listen to them. No, Father Abraham, but if someone from the dead goes to them, they will repent. And Abraham said to him, If they do not listen to Moses and the prophets, they will not be convinced, even if someone rises from the dead. Pwede niyo po bang sabihin sa katabi mo ang title ng message natin today na may konting pagtaas ng kilay? Sabihin mo sa kanya, eternity is closer than you think. Eternity is closer than you think. By the way, thank you sa mga volunteers natin for sitting in dyan seat. Alam niyo po, hindi ako type ng tao na planner o mahilig magplano. Pero bilang pastor at bilang leader, na-appreciate ko po yung importansya na dapat marunong kang magplano. Alam nyo kasi ang mga importanteng bagay sa buhay natin, pinagpaplanuhan natin yan. Kahit nga hindi masyadong importante, katulad ng bakasyon, pinagpaplanuhan natin. Kung plano mo magbakasyon sa probinsya o sa ibang bansa, katakot-takot na research ang ginagawa mo, pinaghahandaan mo, para makapagbakasyon sa loob ng 4 o 5 araw. Pinagpaplanuhan mo kung anong flight ang kukuhanin mo para mas mura. Pinagpaplanuhan mo kung ano-anong mga destination o tourist spots ang pupuntahan mo. Pinaplan mo ang itinerary mo. Kinocompute mo magkano gagastusin mo. Para sa 5 araw na bakasyon, nagpaplano tayo sa ating buhay. Hindi masama. In fact, ina-advocate ko nga na dapat tayo ay marunong magplano. Lalo na sa atin dito sa Pilipinas, na medyo mahina po yung visa ng ating visa, no? Yung passport natin, kapag pupunta ka sa isang bansa na may visa, katakot-takot na papel ang kukuhanin mo, bank statement, bank certificate, iba-ibang mga certificate para lang ikaw ay ma-approve sa inyong visa. Bakit? Kinocompute mo kung magkano gagastusin, kinakalculate mo ilang araw kayo mag-i-stay, at kung paanong nagpaplano tayo para sa 5 araw na bakasyon, kung katakot-takot na effort ang iyong ibinibigay, makapagplano lang sa 5 araw na bakasyon, I have a question for you. Nagpaplano ka rin ba na ihanda ang iyong sarili sa pagharap mo sa Diyos balang araw? Kung ang oras natin sa pagbabakasyon, it would take 3 to 5 days, ang oras na gugugulin natin sa eternity, well, is eternity. Kaya pag ako pumupunta sa mga funeral services, kita mo ang kalungkutan ng tao. Sa normal na conversation na pinag-uusapan ng iba, magkano i-invest mo? May nabili ka na bang lupa? Magkano ang savings mo? Kamusta naman ang pag-aaral mo? Sa anong plano mo pag nakatapos ka ng pag-aaral? Ano ang plano mo 5 years from now? Pero mapapansin nyo, pagdating ng funeral,
lahat ng conversation na yan, hindi mo masyadong maririnig. Because marirealize mo na pag may namatay at yung namatay kaharap mo, biglang papasok sa isip mo na yung mga bagay na akala kong importante, kahapon akala ko importante, pero seeing him, mukhang hindi pala lahat ng bagay na pakiramdam ko importante kahapon, importante pa rin ngayon. Nare-realize po natin na kahit gaano tayo kaganda, kahit gaano tayo kayaman, kahit gaano tayo ka-influential, walang exempted sa death. Walang ligtas pagdating sa kamatayan. In fact, nung Monday, nag-celebrate po ako ng aking 40th birthday. 40 years old, God's grace. Sabi nila, ano nga ba yun? Life begins at 40. No? Ganun pala yun. Dati pagka nakakita ko ng 40 years old, feeling ko ang tanda-tanda na nila. Pag 40 ka pala, feeling mo 18 ka pa rin. Feeling lang. Pero pag hinihingal ka lang, doon ka natatauhan na 40 years old ka na. Pag sumasakit na tagiliran mo, o napapagod ka na. And I celebrated my 40th birthday last Monday. And one thing that really resonates in my heart, in which alam ko na yung truth na ito, but it resonates in my heart, na masaya tayo na nagse-celebrate ng ating birthday. But in fact, every time magbe-birthday tayo, we are one day closer to our death. Habang nagse-celebrate tayo ng birthday natin, palapit na rin po tayo sa isang bagay na sigurado. At yun po ay ang kamatayan. Ini-insure natin ang ating sasakyan. Sinisecure natin ang ating mga bahay. May plano tayo para sa ating retirement. Pero ang aking tanong na may kasamang pagmamahal at pagpapakumbaba, may plano po ba kayo para sa inyong kaluluwa? Pagharap natin sa ating Panginoon. There is no doubt, there is no debate. We know the certainty of death. Ang eternity, hindi po siya symbolic. Ang eternity, hindi po siya theoretical. And today, with this message, is all about our eternal awareness. Kasi posibleng nagsisimba ka na for 25 years, and you could be religious, and you consider yourself to be religious. But unfortunately, a lot of religious people are unaware with the urgency of eternity. Eternity by definition is actually timeless existence. Yung buhay ka na walang orasan, ibig sabihin, pag namatay ako dito sa mundo, magsisimula ang buhay ko in eternity. Doon sa eternity, walang orasan. Dito meron. Dito may calendar, doon sa eternity, walang calendar. Dito may expiration, doon sa eternity, walang expiration. Dito may katapusan, sa eternity, walang katapusan. And most people, especially most Christian, hindi naman tayo literal at lantarang nagre-rebelde sa Panginoon. Hindi po tayo literal at lantarang nire-reject ang ating Panginoon. But if you look at your life, many of us are living our lives as if eternity is not urgent. Yan po ang sitwasyon na ina-address ng ating Panginoong Yesus sa Luke chapter 16, yung text natin today. Na-amaze nga ako kasi yung Luke chapter 16, nagsimula po ang ating Panginoong Yesus, ang topic niya, pera. Dinidiscuss ni Lord ang patungkol sa pera, and all of a sudden, aware din ang ating Panginoon, I think this was in verse 14, kung saan may mga Pharisees and Sadducees na nandoon, listening, but Jesus knows na ang puso ng mga taong ito ay greedy, sakim sa salapi. They consider themselves religious, but they love their wealth. They flaunt their wealth. Ipinagyayabang nila ang kanilang kayamanan dito sa mundo. Then all of a sudden, si Jesus na nagdi-discuss about money, is it as if Jesus shifted his lesson and he talked about a parable? Nasabi niya, merong dalawang tao, isang mayaman, nasabi ng Bible, itong mayaman na ito, araw-araw na namumuhay in luxury. Sa ibang translation, he indulged in living his life. Parang YOLO, you only live once. E sa kabilang banda, may isang lalaki na ang pangalan ay Lazarus, at itong si Lazarus na ito ay mahirap. Nasabi ng scripture, mahirap si Lazarus, mayaman siya at namumuhay sa luxury, pero ang common denominator, pareho silang namatay. Hindi tinatakot ni Jesus ang mga Pharisees.
Wala rin po akong intensyon na gamitin ng scare tactics para takutin ang bawat isa, may impyerno. That's not my strategy. That is not my plan. At katulad ng ating Panginoong Hesus, He did not use scare tactics. He tried to awaken the hearts of the people for them to realize eternity is closer than you think. Jesus is saying, ang eternity totoo. There is a real conscious judgment after death. There is irreversible destiny after death. Yung eternity, yung langit, yung impyerno, hindi siya symbolic. Yung impyerno, hindi siya theoretical. When we die here on earth, we will face our Creator. Ang sabi ng Hebrews chapter 9 verse 27, just as people are destined to die once, and after that, you'll face judgment. Now, this is interesting, kasi yung Hebrew word nung salitang destined is actually a Hebrew word appointed. Everybody say appointed. Ibig sabihin, it is appointed, parang appointment. It is appointed for a person to die once. Meaning, death is sure. Death is certain. Ibig sabihin, ang buhay hindi video game. Na kapag namatay ka, bibigyan ka uli ng isang buhay. Meron ka lang isang katawan. Meron ka lang isang buhay. Meron ka lang iisang opportunity. And shout out sa lahat ng control freaks. Makukontrol mo ang maraming bagay sa mundo. Pero may isa kang bagay na hindi kayang ikontrol. Kamatayan. We cannot control death. Death is a scheduled certainty. At ang nakakatakot sa kamatayan, sigurado siya, pero hindi mo alam kung kailan. Malalagay mo sa kalendaryo kung kailan ang meeting mo. Malalagay mo sa kalendaryo kung kailan ang dinner date ninyo. Pero hindi mo malalagay sa kalendaryo kailan ang funeral ko. Kaya pansinin niyo ang sabi ng scripture, balik yung verse na sa Hebrews 9, it was appointed for a person to die once. Look at the verse. Hindi po sinabi ng scripture, ang tao mamamatay, and after that, wala na. Hindi. Ang sabi ng scripture, after a person dies, after that, we will face judgment. And I would like to be very clear. A believer will face a different judgment, and a non-believer will face a different judgment. But at least for us believers, ang kamatayan hindi natin dapat kinakatakutan. Ang kamatayan dapat nating pinaghahandaan. Because ang sabi ng scripture, once na pumikit ang ating mga mata at ang paa natin ay magpantay, ang sabi ng scripture, may kasunod pa. Ibig sabihin, pipikit ang mata mo dito sa mundo, pero didilat siya sa bagong mundo, eternity. At pagdating sa eternity, ang sabi ng scripture, haharap tayo sa judgment. So ibig sabihin, hindi yung natulog ako, tapos wala na, bigla na lang ako mawawala. Malinaw ang Biblia. Pag ako ay namatay, ang kasunod, evaluation. Pag ako namatay, ang kasunod, assessment. Kapag ako namatay, ang kasunod, accountability. Look at the verse again. Just as people are destined to die once, and after that, to face judgment, pero pansinin niyo, walang appeal. Hindi ka na pwedeng mag-appeal, Lord, sorry po, wala kasing nag-share ng gospel sa akin doon. Paumanhin po, Lord, hindi ako nakinig kasi hindi ako naniniwala sa kapitbahay ko. Christian daw kasi siya, pero parang chismoka naman po kasi siya. Kaya parang hindi ako naniniwala sa kanya. Patawad, pwede po ba mag-appeal? Give me another chance. Because apparently, when you face your Creator, kung ano man ang maging destination mo, yun na ang iyong final destination. Ibig sabihin, it is final, it is settled, that when you die, you will not cease to exist, you will transfer. And as a believer, this is a good news, my friends and family, because death is not a destination. Apparently, death is transition. At kung ang death transition ko from this messy, imperfect world, papunta sa glorified, perfect world na inihanda ng Panginoon, I would love to do it. Sino sa inyo excited na mapunta sa langit? Sige, taas kamay lahat na excited mapunta sa langit. Sabi mo sa katabi mo, tanda ko yan, tanda ko yan, tanda ko yan. Sabi mo sa katabi mo, kailan mo gusto? Kailan mo? Bakit? Sabi po ng Biblia, after death, you will face judgment.
Kaya sabi ni Apostle Paul sa mga taga-Corinth, since when we die, we believe in Jesus Christ. We know that Jesus saves us. He cares for us and loves us. Sabi niya sa 2 Corinthians 5 verse 7, for we walk by faith and not by sight. And since I walk by faith and not by sight, because kung pagbabasihan ko, nakikita ko, wala akong parang walang second life. Parang walang buhay after this. Parang pakiramdam ko lahat ng namatay. Wala na yon. Kasi tayo ay alamok lamang. Pero sabi nila, but we walk by faith and not by sight. Next verse. So we are confident. Sabi nila, we are confident, yes, well pleased rather to be absent from the body and to be present with the Lord. My goodness. As sinasabi ni Apostle Paul, of course, they don't want to die. But if dumating ako sa scheduled death, yung time na inalaw ng Panginoon para ako ikuhanin at bawiin ang buhay sa akin, I walk by faith, not by sight, and I'm confident, I am well pleased that yes, magiging absent na ako dito sa mundong ito, pero magiging present ako kasama ang Diyos. Ibig sabihin, hindi ka basta-basta mawawala. Yung Stephen, aalis lang sa tent at lilipat sa ibang destination. So ibig sabihin, you will not cease to exist. Hindi hihinto ang pag-i-exist mo. Lilipat ka lang. At yun yung kinukwento ni Jesus Christ sa kanyang parable. Mayaman yung isa, sobrang hirap nung isa, pero may common denominator. Pareho silang namatay. Yung, sabi ng scripture, yung mayamang lalaki, namuhay siya araw-araw, in fact, ibang translation nga, very extreme, araw-araw fine dining. Sana all. Ako, I'm not fine. My dining is not fine. Amen? Pero araw-araw fine dining, yung isa naman, sabi ng scripture, itong si Lazarus, napakahirap, ang katawan puno-puno ng sugat, dinidilaan ng aso ang kanyang katawan, at umaasa lang siya doon sa tira-tirang pagkain na bumabagsak doon sa mayaman. Biruin mo, yung isa napakayaman, napaka-influential, maraming koneksyon, si Lazarus tambay lang doon sa gate ng mayaman, pero pareho silang humarap sa kamatayan. Why? Walang pinipili ang death. Wala siyang pinipiling edad, wala siyang pinipiling yaman. Hindi mo mabibili ang iyong way out of hell or into heaven. It's all about your decision today that will lead us to that. Ang sabi ng Biblia, itong rich man na ito, namuhay siya sa luxury, namuhay siya sa indulgence, habang si Lazarus nandun lang sa kanyang gate. Ang sabi ng Bible, nung sila'y parehong namatay, pareho silang namatay, pero magkaiba ang kanilang naging destination. Sabi ng Bible, itong si Lazarus na mahirap, napunta sa piling ni Abraham. Napunta siya sa piling ng Panginoon. Samantalang itong rich man, napunta po siya sa Hades, sa impyerno. Now ang tanong, bakit napunta sa impyerno yung mayaman? Kasi pastor, mayaman siya. But it's not what the Bible is saying. He was not in hell because he was rich. Hindi siya nasa impyerno dahil siya ay nagnakaw. Walang account na sinabing pumatay siya. Hindi sinabing fraud siya. Hindi sinabing violent, abusive, or oppressive. Walang murder na involved, walang blasphemy na involved, walang theft na involved. And on top of that, he was not held because he was rich. He was not judged because he was rich. Kasi kung siya ay napunta sa impyerno dahil sa kanyang yaman, bakit si Abraham nasa langit? Mayaman din yun. Abraham was there and he was rich. So obviously, wealth is not an issue. He was in hell not because of what he had. He was in hell because of what he ignored. And let me rephrase. He was in hell because of who he ignored. Because the Bible says in verse 20, at his gate, sa bahay mismo ng mayamang ito, was laid a beggar named Lazarus. Highlight that part. Meaning, every single day, every lalabas ang mayamang ito, nakikita niya si Lazarus na nakahiga sa kanya mismong pintuan. Notice, hindi sinabi na he was in town. Hindi sinabi na bumibisita siya.
Hindi sinabi na dumadaan siya. Na hindi nga sinabing nakatago si Lazarus at hindi makita ng mayaman. No, ang sabi ng scripture, he was at the gate. He was close. But apparently, yung proximity pala hindi magkikreate ng compassion. Hindi pala porket malapit sa iyo ang suffering, matututunan mong maawa. Na pwede pa lang you are living in luxury, but your spiritual life is completely bankrupt. So it's not an issue of how rich you are, but it's an issue of, sorry for the word, how numb you are. Gaano tayo kamanhid sa mga taong nilalagay ng Panginoon sa ating pintuan. Every single day, kita ng mayamang ito ang suffering ni Lazarus. And unfortunately, yung suffering na araw-araw niyang nakikita created a heart of familiarity in his heart. Na masyado siyang naging pamilyar sa suffering ni Lazarus na nagmukha ng normal ito sa kanya. Na namanhid ang kanyang puso. Hindi siya galit sa mahirap, pero wala din siyang ginawa para tulungan siya. Nasanay siya sa kahirapan ng kanyang kasama. Hindi niya na-realize na si Lazarus ay misyon ng Panginoon sa kanya. Nilalagpas-lagpasan niya, ini-ignore niya, assignment pala niya. Let me talk to you a little bit, my friends and family, and I say this with love and humility. Sino ang mga taong inilagay ng Panginoon sa iyong buhay that you ignore? Nilalagpas-lagpasan lang po natin na mga assignment pala ng Panginoon sa atin. God has given you an assignment. And sometimes that assignment is your parents. Sometimes yung assignment yung boss mo. Sometimes yung assignment kasama mo sa trabaho. Sometimes ang assignment kaklase mo. Sometimes ang assignment yung kapitbahay mo na nagbibidyoke hanggang alas 2 ng madaling araw. Sometimes ang assignment mo ay yung kaaway mo mismo. Pastor, ayokong mapunta sa langit yung kaaway ko. Kaya ako nga hindi sinishare ang gospel para matuluyan po siya sa impyerno. Kasi pag napunta yan sa langit, di parang impyerno na rin yun. Pero kidding aside, who are those people that God sent into your path that most of the time we ignored? Hindi ko inuhusgahan yung mayaman. Gusto ko rin namang yumaman one day. Yung katabi mo, gusto niyo ba yumaman? Oo, kung plastic pa yung katabi mo eh. Sabihin mo nga, power? Oo. Pero probably, because araw-araw niya nakikita si Lazarus, and it's interesting to me by the way, si Lazarus, yung rich man, pansinin niyo yung itong mayamang taong ito, nagkaroon sila ng pagpapalit ng sitwasyon. Yung mayaman, he was living in luxury here, pero napunta siya saan? Sa Hades. Samantalang itong si Lazarus, he was living under suffering, and he went to be in the presence of the Lord. Siguro yung mayaman to, iniisip niya, well, it's just another suffering. It's just another beggar. After all, marami naman mga beggar dito. At napakaraming assignment sa buhay natin na iniisip natin, well, it's just another issue. Patayan na naman. Isa na naman patayan sa bansa namin. Normal na yan dito. It's just another kid. Gera na naman. Meron daw gera sa mila. It's just another war. It's just another bad news. So again, let me ask you a question, and I say this humbly. I ask myself too. Tinanong ko rin ang sarili ko. Ano-ano mga bagay? Sino-sino mga tao ang assignment na ibinigay ng Panginoon sa akin na ini-ignore ko? Walang recorded sa Bible na pinagtabuyan niya si Lazarus, pero recorded din na wala siyang ginawa para tulungan si Lazarus. Because what you ignored in your gate today may define your eternity. So ang unang reason kung bakit, because may neglect, may numbness. You know what happened after that? The Bible says in verse 22, the time came that when the beggar died, and the angels carried him to Abraham's side, and the rich man also died, and he was buried. So pansinin niyo, sabi ng Bible, dumating ang tamang panahon na yung beggar namatay, at ang angel, he carried him to Abraham's side, samantalang ang rich man, he also died, and he was buried. Now, bigyan ko kayo ng konting tip pag nagbabasa kayo ng Bible for efficient Bible study. Now, pagka tumitingin po kayo ng verse, malaking bagay po at malaking tulong kapag tinitignan nyo yung similarity and contrast. Similarity and contrast. Question, based sa verse na ito, ano ang similarity ng dalawa? Pareho silang namatay. Similar, pareho. Now, ang question, ano ang contrast nilang dalawa? Ano yung bagay na magkaiba sila? I love this service. Participative.
Bigyan ng A yan. Okay? Ano sabi ng Bible? Yung beggar namatay, yung mayaman namatay. Pero yung beggar, dinala ng angel into Abraham's side. Samantalang yung rich man, ang sabi ng Bible, ay inilibing. Ibig sabihin, meron pa siyang burial ceremony. No, nagkaroon pa sila ng ceremony. Kaya kita nyo na ibang-iba ang kanilang pamumuhay. Kung titignan natin ang ibang verse, ano pa ang contrast nila? Yung mayaman, naka-purple na damit. Yung mayaman, lagi kumakain ng fine dining. Meron siyang influence, meron siyang security. Si Lazarus, puno ng sugat ang katawan. Dinidilaan ng aso ang kanyang mga sugat. Lagi siyang gutom. At ang kanyang buhay ay punong-puno ng kahihiyan. Pero tignan nyo ang nangyari after. Dito sa mundo, yung mayaman mukhang blessed. Pero pagdating ng eternity, yung mayaman, siya yung tormented. Si Lazarus, nung nandito sa earth, punong-puno siya ng suffering. Pero sa eternity, si Lazarus, kinomfort. So yung isa tormented, yung isa comforted, pero malaking bagay yung difference na nangyari because completely different yung naging experience nila sa mundo at sa eternity. And because, ang sabi ng scripture, ang mayamang ito ay namatay. Ang sabi ng scripture, nung siya'y nandoon sa Hades, at siya ay hirap na hirap, verse 24, he called to him, and he said, Father Abraham, have pity on me. Send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, because I am in agony in this fire. And many churches don't want to talk about hell, kasi hell speaks about fire. Ang impyerno may kasamang uod. It is an eternal pain, agony, and suffering. That's why many churches don't want to talk about it. At sa totoo lang, pag iniisip ko pa lang ang itsura, temperature ng hell, tas walang ice tubig, natatakot ka na kagad. Kasi iniisip mo lang na eternal existence with eternal pain and eternal suffering. Sabi ko, grabe yung torment na kanyang pinagdaanan. But while I was reading this text, I realized na yes, suffering ang fire. Yes, suffering yung eternal existence ng suffering. Pero alam niyo kung ano mas matinding suffering? Yung hindi nawala yung memory niya. Ibig sabihin, natandaan niya kung sino si Abraham. Kilala niya kung sino si Lazarus. Kilala niya, di ba sa previous text, pati mga kapatid niya, naalala niya. Ibig sabihin, that's the greatest torment that we could have. Yung nandun ka sa impyerno, tapos sasabihin mo, sayang hindi ako kagad sumama sa church. Sayang hindi ako nakinig sa mga tao nag-share ng gospel para sa akin. Nakakapanghinayang na dapat umuo ako, sumunod ako, ibinigay ko ang buhay, and you keep on remembering all of that. Tapos wala ka nang magawa because that's your final destination. For me, that's the greatest torment. Nakakatakot isipin na may posibilidad that it could happen to any of us. Dahil sabi ng scripture, naalala niya ang kanyang nakaraan. Kilala niya si Lazarus, pero tignan niyo ang sabi ng scripture sa verse 24. Father Abraham, sa sobrang tindi ng kanyang suffering, sabi niya, please po, Father Abraham, maawa po kayo sa akin. Send Lazarus. Tignan niyo, pati sa impyerno, boss pa rin siya. Hindi niya nakalimutan, hindi nawala sa memory niya yung pagiging entitled at prideful. Na-realize ko lang mga kapatid na hindi kayang tanggalin minsan ng eternity ang pride natin. Kasi kita nyo, no, nasa impyerno na nag-uutos pa. So, siya niyo po si Lazarus. I-dip niya po yung tip of his finger para bigyan man lang ako ng tubig dito. Is it as if eternity could not fix him? Hindi niya nga sinabing sorry po. Hindi niya nga sinabing mali po ako. Hindi niya sinabing nagsisisi po ako. Sabi niya, send Lazarus, Father Abraham. Because you can hear from his desperation. You can hear from his verse, from his voice. Uhaw na uhaw po ako. Init na init po ako. Obviously, mga kapatid, it was a reminder for all of us that thirst is real. Suffering is real. Agony is real. And when I was reading this, I was reminded because Jesus talked about this same scenario in Matthew chapter 7. He was talking about the future judgment na pagdadaanan natin, na pagdating ng araw, pag nandun na tayo sa ating final destination, maraming tao, sabi ni Jesus, na magdadahilan at gagamitin nila ang kanilang mga merit para sabihin, naglingkod ako sa Lord bakit ako nandito? Ang sabi ng Matthew chapter 7 verse 22 hanggang 23,
Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? And in your name we drive out demons, and in your name we perform many miracles? Sabi nila, Lord, di ba nag-prophesy po kami? Di ba nag-cast out po kami ng demons? Di ba po maraming milagro ang nangyari? Gamit po namin ang iyong pangalan? Pero anong sabi ng Panginoon? Verse 23, and then I will tell them plainly, everybody now, I never knew you. Away from me, you evil doers. That in the future day of judgment, may mga taong gagamit ng kanilang religious activity as a merit para sabihin, I don't deserve here. I don't deserve this suffering. My friends and family, let me tell you this with love and humility. You cannot change your destination after death. But you can change the direction of your life before your death. That's why the Bible is very clear to us. Ang sabi ni Jesus Christ mismo, kung narinig mo ang boses ko, huwag mong pagmatigasin ang iyong puso. Do not harden your hearts. Soften your heart. Be aware of the urgency of the eternity. Eternity is closer than you think. All of us will face death. All of us will not cease to exist after death. All of us will continue. But some of us will be comforted. Some of us will be tormented. Which leads me to the very heart of this message. The sense of urgency. Because the Bible says in verse 27, nung sinasabi niya, isa niyo po si Lazarus, sabi niya, isa niyo po si Lazarus para i-dip niyo po ang kanyang finger sa tubig para man lang idapo sa aking dila, para man lang mapawi ang aking uhaw. Ang sabi ni Abraham, let me rephrase, that's impossible. There is a great chasm, may malaking separation between us and you, that there's no way that I can go there, and there's no way that you can go here. Meaning, this is going to be our final destination. And then on verse 27, sabi niya, Lord, Father Abraham, then I beg you. It struck me. Wow. Yung beggar, ang saya. Yung mayaman, namamalimos. Sabi niya, I beg you, Father, send Lazarus to my family. Ang sinasabi niya, kung hindi, wala na akong pag-asa makapunta dyan. Kung imposible ang request ko na madampian man lang ng tubig ang dila ko, please man lang, Father Abraham, yung pamilya ko na lang po. Sabi niya, padala niyo naman po si Lazarus sa aking mga pamilya. Verse 28, meron po akong 5 mga kapatid pa. Hayaan niyo pong si Lazarus ang mag-warning sa kanila so that they will not also come to this place of suffering. Listen to the sound of urgency. Ang sabi ng rich man, hayaan niyo pong si Lazarus, i-warn po sila. All of a sudden, he cares for his family. All of a sudden, he cares for his brother. Pero ang sabi ng verse 29, but Abraham replied, well, they have Moses. They have the prophets. Let them listen to them. Ano sinasabi ni Abraham sa kanila? Hindi na kailangan si Lazarus pa ang pumunta para gisingin ang puso ng iyong mga kapatid. Andiyan na si Moises. Andiyan ang mga prophet. There's written about law and prophet, meaning Abraham was saying, meron ng scripture. Meron ng kasulatan. Meaning, they have enough revelation for them to be able to believe in the Lord or not. Ibig sabihin, walang problema o kakulangan sa ebidensya. When you look around, you can see God is real. When you look around, kitang-kita mo ang Diyos ay totoo. When you look around, kitang-kita mo na ang Diyos hindi niya gusto na ang bawat isa sa atin ay mapunta sa kapahamakan. Pero it's not a lack of evidence, it's a lack of response. This is a problem of resistance and harden of our hearts. Siguro iniisip niya, pagka kasi pumunta si Lazarus, baka sakaling mapaniwala sila. Bakit? Ano ang sabi niya? Verse 30. No, Father Abraham, if someone from the dead goes to them, they will repent. Oh, may sense din siya, no? Kahit nasa impyerno, may sense eh. Kasi sabi niya, kasi ganito yan, sir. Pag yung patay, nabuhay, tas nagpakita, magsisisi bigla, magluluhuran yung mga kapatid ko na yun.
Bakit? Ang iniisip niya, pag nakakita ng multo yung mga yun, baka sakaling yung supernatural at yung miracle makapagpabago ng kanilang thinking. Kasi di ba meron tayong thought na ganon? Ako minsan yung thought na, minsan sabihin mo, may mga taong ayaw maniwala kay Lord. Ba't di na lang kayo bumaba si Lord? Tapos biglang yung sabihin, ako ang Diyos, maniwala kayong lahat. Malamang maniwala sila lahat, no? Parang sod na lahat, di ang dami siguro mapupunta sa langit. Hindi na natin kailangan mag-evangelize, mag-service every Sunday kasi apparently many people will believe in the Lord. Yun din ang concept na sinasabi nitong si Lazarus, ng rich man. Sabi niya, pababain niyo lang po si Lazarus, siguradong mapapaniwala sila. Pero ano sabi ni Abraham? Verse 31. If they do not listen to Moses, if they do not listen to the prophets, they will not be convinced even if someone rises from the grave. Ano sinasabi ni Abraham? Are you still with me? Iniisip mo, miracle ang makakapagpa-convince sa kanila? No. The word, the revelation is enough. Ang milagro, hindi laging nagkikreate ng pagsunod. Hindi. Kapag may nabuhay pong patay, at yun po ang nagsabi, masasyak yung mga yun. Totoo. Ang milagro, nakakasyak. Diba, pansinin nyo tayong mga Pilipino. Kung ano yung, pagka may nabalitaan tayong milagro, pinipilahan ng milagro. Sabi nila, pumunta ka dito sa probinsya. Meron po si Mama Mary nandito sa puno. Nagpakita dito sa puno. Ay, mga tao naman, pila ng pila. Pila sila, haba ng pila. No? Bakit? Ba't yung pinipilahan yan? Nandito si Mama Mary. No, ikaw na nasa harap. Asa ba si Mama Mary dyan? Ito ba yung ano niya? Because, uhaw tayo sa miracle, na iniisip natin ang miracle makakapagpabago ng buhay. But apparently, ang sinasabi ni Abraham sa kanila, teka lang, kung hindi sila naniwala kay Moses, kung hindi sila naniwala sa mga prophets, walang kahit anong milagro ang makakapag-convince sa kanila. Because miracle can shock you, but it cannot soften your heart. Remember yung paraon sa Egypt? Bago palabasin ang nation of Israel at i-deliver po sila from Egypt to the promised land, nakita mismo ng paraon yung 10 salot na pinadala ng Diyos. Yung tubig biglang naging dugo. Nagkaroon sila ng pigsa. Namatay yung kanyang panganay na anak. 10 imposibleng mga milagro. Pero naniwala ba ang paraon? No. Ang mga Israelites, nung lumaya sila mula sa Ehipto at binuksan ng Lord yung pulang dagat, Red Sea, sa harap nila mismo, kitang-kita nila ang milagro. Yung dagat na hati. And a few hours later, golden calf. Just a few hours later, golden calf. What do I mean, mga kapatid? Hindi porket nakakakita ng milagro, automatic na agad na sila'y napapaniwala sa ating Panginoon. Kasi kung milagro ang nagpo-produce talaga ng faith sa buhay ng tao, bakit si Jesus ang daming kritiko? Kitang-kita nila mga milagro, kita nila yung bulag nakakita, yung bingi nakalakad, yung pilay nakarinig. Tinitignan ko lang kung gising pa kayo. Biruin mo yung pilay nakalakad, yung bingi nakarinig. Pero ano sasabihin nila? Naalala niyo si Jesus, pinalayas niya yung demonyo, kinas out niya yung demon. Ano sabi ng mga Pharisees? Kapangyarihan yan, galing kay Satanas. Nakita na nila yung milagro. So hindi impress ang tao sa miracle. Kasi minsan, pag nakakita tayo ng miracle, nire-reinterpret pa natin. Hindi sa Diyos yan. So there is no guarantee. Ang sinasabi ni Abraham, there is no guarantee na kapag nakakita ang iyong mga pamilya ng milagro, kikilala sila sa ating Panginoon. Because at the end of the day, makilala man nila si Moises, makilala man nila ang lahat ng propeta, makilala man nila ang lahat ng biblical heroes katulad ni David, ni Samson o ni Solomon, walang guarantee magbabago ang kanilang buhay. Pero meron akong kilala na kapag nakilala nyo, sigurado magbabago ang inyong buhay. Si Jesus mismo. Palpakan natin ang Panginoon. Ano ba ang reason kung bakit bumaba ang ating Panginoong Hesus dito sa mundo? What is the main reasons why He died on the cross for your sins and my sins? Because Jesus wants to take away the sin of the world. Masyado kang pinarusahan ng kasalanan, ng addiction, ng suffering dito sa mundo. And God loves you so much, He wants to take away that sin. Ang Diyos, hindi niya lang binabago ang destiny ng maniniwala sa Kanya. Gusto rin ni Lord baguhin yung buhay mo habang nandito ka pa sa mundo.
when you believe in the Lord Jesus Christ. Why? Because ang sabi ng 1 John chapter 3, but you know that Abraham appeared, no? Moses appeared, no? Elijah appeared, no? But you know that Jesus appeared so that He might take away your sins. That's the reason why Jesus came here on earth. He wants to showcase His love for you. Gusto ng Panginoon alisin ang kapangyarihan ng kasalanan sa iyong buhay. Jesus loves you so much, my friends and family. Mahal na mahal ka ng Panginoon. And I want to show you gaano kahirap ang impyerno para ma-realize ninyo yung bigat ng sakripisyong ibinigay ng Panginoon para dalhin tayo sa kalangitan. Sometimes hindi mo ma-appreciate ang langit pag hindi mo na-realize kung gaano masalimuot ang impyerno. But many of us, especially the Christians, masyado tayong natatakot sa impyerno to the point na lagi na lang impyerno ang iniisip natin at hindi na tayo excited sa langit. I want you to go to eternity na mas excited ka sa langit kaysa takot sa impyerno. That's a better way to do it. Na I'm not afraid to go to hell because I know that Jesus loves me. I know that Jesus cares for me, that Jesus took away my pain, took away my sin. But, hindi porket mahal ako ng Panginoon, pinipermit na ng Panginoon na walang magbago sa aking buhay. Katulad po ng mga nanay, kahit mahal po ninyo ang anak ninyo, hindi lahat ng gusto niya binibigay nyo. Kasi marami tayong gusto na hindi makakabuti sa atin. And if your biological parent, you believe that they love you because may mga wini-withhold sila sa inyo, how much more will our God in heaven? Na minsan may mga bagay siyang hindi inaalaw. May mga bagay siyang gustong baguhin sa atin, pero hindi indikasyon nyo na hindi ka mahal ng Panginoon. Because the moment you receive the grace of God will not just save you, the grace of God will transform you. And if the grace of God did not transform you, you probably misunderstood God's grace. Because the grace of God has the power for you to be able to say no to ungodliness. The grace of God appeared, and sabi ng Titus chapter 2, that He appeared before all of us. He appeared before all of us na ang ating Panginoong Jesus ay bumaba mula sa langit. Iniwan niya ang kanyang pagka-Diyos, hindi natin siya kayang abutin, pero siya mismo ang bumaba mula sa langit to take away your sin. So ang sabi ng verse 6, no one who lives in Him keeps on sinning. No one who continues to sin has either seen Him or known Him. Mahal na mahal ako ng Panginoon, Pastor, kaya okay lang naman siguro, di ba? Maintindihan naman ng Panginoon kung ako'y mamumuhay sa pagkakamali. Tanggap ka ba ni Lord? Yes. Approve ba ni Lord yan? No. If love meant approval, kung mahal ka, ibig sabihin lahat approve, hindi na natin kailangan ng cross. But because God knows that your sin is serious, and your sin will lead you to hell, and His love for you is stronger, He gave His life for you and for me. Hindi porket tinanggap mo si Jesus, hindi ka na magkakasala. Pero magkaiba yung nag-fall into sin tsaka namuhay sa kasalanan. Ang isda, pag tumalon, pwedeng mapunta sa lupa. Pero hindi siya pwedeng mabuhay sa lupa. Ang isda, it was meant to be in the water. Hindi ka makakahinga sa lupa. Katulad natin mga Kristiyano, sometimes we commit sin from time to time, but we can never breathe living in sin because we know that our God is the one who gives breath on our lungs. Living is sin. Especially, I believe I have an assignment today to debunk our cultural belief and our cultural mantra. Mahal ka ng Diyos, kaya kahit anong gawin mo, okay na. Magkaiba po yung namumuhay sa kasalanan, nagkamali at nagkasala sa dinedefend ang kasalanan. Ang pagmamahal ng ating Panginoon nakakapag-transform ng buhay ng tao. Kapag sinabi nilang mahal ka ng Diyos kaya pwede mo nang gawin ang lahat ng gusto mo, that's not biblical love. Ang tunay na pagmamahal, ang grace ng Lord nagtatransform sa iyo. Ang grace ni Lord ni-rescue ka, pero pag nalaman mo ang truth ni Lord, i-direct ka ng truth ng word sa tamang katotohanan. Kaya yung nahuli in the act of adultery, yes, gracious ang Panginoon, ipinakita niya ang pagmamahal niya, but at the end of the conversation, ang sabi niya, woman, go and sin no more. I know this message is hard to chew.
But the message is so simple. Eternity is closer than you think. You are one breath away from eternity. Kung gusto ko lang na maraming amen nyo, mas magandang sabihin ko, huwag kayong matakot sa impyerno, baka gawa-gawa lang naman ng tao yun. Pero ang impyerno po ay totoo. Pero hindi ibig sabihin, dinidesire ng Panginoon na lahat tayo mapunta sa impyerno. Hindi naman ginawa ng Diyos ang impyerno para sa atin. Kung naniniwala tayo sa impyerno, mas gusto ko maniwala kayo ngayon na ang Diyos may awa. Mas gusto ko maniwala kayo ngayon na ang Diyos mapagmahal. Na ang Diyos may nagbibigay ng tsansa. Kung naniniwala tayo sa impyerno, mas maniwala ka. Yung langit na hinanda ng Panginoon sa bawat isa sa atin, yun ang mas totoo. Yes, Jesus spoke about hell so many times in the scripture. Mas marami pa sa ibang mga subject in the Bible. And he talk about the torment in hell. Pinag-usapan at diniscuss ng ating Panginoong Hesus yung hirap na pwedeng pagdaanan ng isang taong hindi maniniwala sa Kanya. Pero wag na wag nating kakalimutan yung pinaka-importanting balita sa lahat. Na yes, may suffering, pero ang Diyos gumawa ng paraan na ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak. Kaisa-isang anak na bumaba mula sa langit para sa bawat isa sa atin. Na hindi ka lang basta pinatawad ng Diyos, inabsorb ni Jesus lahat ng bunga, lahat ng parusa ng ating mga kasalanan para sabihin sa bawat isa sa atin, mahal na mahal kita, anak. Para yung John 3:16 put it up ay maging totoo sa atin that God so loved the world that He gave His only Son so that whoever will believe in Him will not perish but have everlasting life. Do you believe that God loves you? Do you believe that God loves you? And hey, because God loves you so much, He gave His Son so that, hold on a second, whoever. I love that. Kasi pag may salitang whoever, it doesn't matter kung mayaman ka o mahirap. It doesn't matter kung popular ka o hindi. It doesn't matter kung nakapag-aral ka o hindi. It doesn't matter kung kilala ka ng tao o hindi. Whoever will believe in Him will not perish but have everlasting lives. That puts all of us on equal footing. That puts all of us on equal ground. Na kahit na magkakaiba tayo ng estado dito sa mundo, pagdating sa paniniwala natin sa ating Panginoong Hesus, sama-sama tayo at pare-pareho tayong makakaranas ng pag-ibig ng Panginoon. Kapiling ang ating Panginoong Hesus doon mismo sa kalangitan. Every person is already moving towards our eternal outcome. Perish or live. Naniniwala ako ng eternal life is not just living forever. Eternal life is not just timeless existence. Eternal life is about living forever with God. Living with Him. So kapatid, kung never pa in your life na nakapag-desisyon ka sa iyong puso, nabuksan siya at tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, I would like to take this opportunity to make an invitation to you. Tomorrow might be too late. Later might be too late. Huwag mong palagpasin ang pagkakataong ito. Nabuksan ang iyong puso. Hindi relihiyon ang tinatanggap mo. Ang sinisimulan mo relasyon sa ating Panginoon. Because the moment you believe in Jesus Christ who died for you, who loves you so much, that gave Himself for each and every one of us, when you start to believe in Him, He's about to move you from darkness to life, from death to life, from slavery to freedom. Because God loves you. He cares for you. That's why He saved you. Hindi worth it ang lahat ng tagumpay sa mundo kung wala ang ating Panginoon. Hindi worth it ang lahat ng yaman sa mundo kung hindi natin kasama ang Panginoon. Even our Lord Jesus Christ is very clear. What good is it that you gain the whole world but you forfeited your own soul? Sa Tagalog, Mark chapter 8, everybody read. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao na makamtan niya ang buong daigdig, ngunit mapahamak naman ang kanyang sarili. God doesn't want you to perish. He wants you to live forever with Him. He loves you so much. Mahal ka ng Panginoon. Everybody stand to your feet.
Come on now, are you ready to receive the Word of God today? All right, all right, all right. Let's open up our Bibles to Genesis chapter 22. We are going to read 14 verses today. And kung hindi po kayo nakapagbasa ng Bible sa loob ng isang linggo, ay makakahabol kayo sa inyong Bible reading plan today. 14 verses, come on. And we will read from verse 1 all the way through 14. And while you are turning, I would like to acknowledge our global family who are joining us from different parts of the globe. Let me know in the comment section, where are you streaming from? Katulad ni Jacqueline and Nelly. We would love to know kung saan po kayong parte ng mundo nagjo-join sa amin. Genesis 22 verse 1 to 14. Kung nandiyan na po kayo, everybody say, I am ready. Sabi ng verse 1, sometime later, God tested Abraham, and he said, Abraham, here I am, he replied. Then God said, take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you. Early the next morning, Abraham got up and loaded his donkey. He took with him 2 of his servants and his son Isaac. When he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God told him about. On the third day, Abraham looked up and saw the place in distance. He said to his servants, stay here with the donkey while I and the boy Isaac go over there. We will worship and then we will come back to you. Abraham took the wood for the burnt offering and placed it in his son Isaac, and he himself carried the fire and the knife as the two of them went on together. Isaac spoke up and said to his father Abraham, Father, yes, my son, the fire and the wood are here, but where is the lamb for the offering? Verse 8, Abraham answered, I love this part, God himself will provide the lamb for the burnt offering, my son. And the two of them went on together, and when they reached the place God told him about, Abraham built an altar there and arranged the wood on it. He bound his son Isaac and laid him on the altar on top of the wood. Then he reached out his hand, took the knife to slay his son. But the angel of the Lord called out to him from heaven, Abraham, Abraham, here I am. Do not lay a hand on the boy, he said. Do not do anything to him. Now I know that you fear God, because you have not withheld from me your son and your only son. Verse 13, Abraham looked up, and there in the thicket he saw a ram caught by his horns. He went over and took the ram and sacrificed it as a burnt offering instead of his son. Verse 14, Abraham named the place, watch out for the name drop, Yahweh Jireh, which means the Lord will provide. And even to this day, people still use that name as a proverb, on the mountain of the Lord, it will be provided. Pwede niyo po bang sabihin sa katabi niyo ang title ng message natin today, with conviction? Sabihin mo sa kanya, the provision is here. Parang kapalapalakpak yata yun ah. Praise God. Alam niyo, ang isa sa pinakamahirap na season ng pagsunod natin sa Panginoon, yung malinaw mong narinig ang boses ng Diyos, kabisado mo ang mga pangako ng Diyos. Pero kapag tumingin ka at hinanap mo ang provision, hindi mo makita. Isa yan sa itinuturing kong pinakamahirap na season sa pagsunod. Kasi alam mong nangusap ang Diyos, alam mong tinawag ka ng Diyos, pero kapag hinanap mo na yung resources na gagamitin mo para malakaran mo ang pagtawag ng Diyos, paglingon mo sa kaliwa at kanan, parang wala kang makita. And I believe some of you are actually in that same season right now. Siguro nararanasan nyo yun. Nagpe-pray kayo, walang sagot. Sumusunod kayo, hindi kayo makakita ng blessing. Nagtitiwala tayo sa Panginoon, pero unfortunately, walang breakthrough makita. Ginagawa mo naman ang tama, pero wala kang makitang development sa iyong buhay. At sa mga ganitong pagkakataon, dito po natin masusubukan ang ating pananampalataya.
Kaya ba nating magpatuloy na lumalakad kahit hindi tayo makakita ng ebidensya at provision? Bakit po, kung papansinin niyo po ang Biblia, madalas ang provision ibinibigay ng Panginoon hindi bago ka sumunod, kundi pagkatapos mong sumunod. Let me repeat. Pansinin niyo po na ang mga provision ibinibigay ng Panginoon hindi bago ka sumunod, kundi pagkatapos mong sumunod. Ibig sabihin, when you walk out and you step out in faith, makikita mo na yung Diyos na tumawag sa iyo, siya rin ang magsusustain sa iyo. Come on, somebody. Now, in Genesis chapter 22, sinubok ng Panginoon si Abraham. Si Abraham po kasi, tsaka si Sarah, hindi po sila magkaanak sa loob ng 20 ilang taon. And for 25 years, inantay po nila itong si Isaac na kanilang naging anak. Kumbaga, si Isaac po ang answered prayer ni Abraham at ni Sarah. Pero, nung 13 years old pa lang itong si Isaac, sinabi ng Panginoon kay Abraham, ialay ninyo ang inyong anak sa akin. Mas violent na term, kailangan nyong patayin ang inyong anak to offer him to me. But surprisingly, without hesitation, walang binanggit ang Biblia, hindi nag-hesitate si Abraham. Ang sabi ng Bible, early morning, bumangon si Abraham, kasama itong si Isaac, at pumunta po sila sa region of Moriah para i-sacrifice. Ang sabi po ng scripture, habang umaakyat si Abraham at si Isaac, nagtanong itong si Isaac sa kanyang tatay. Sabi niya, Dad? Sabi niya, Father? Sabi niya, Dad, meron po tayong pang-apoy, meron po tayong kahoy, pero nasaan po yung iaalay at isa-sacrifice natin? Alam niyo, buti na lang talaga, hindi sinabi ni Abraham, actually nak, tama ka, may kahoy nga, meron tayong panggawa ng apoy, and by the way, kung naghahanap ka ng sacrifice, ikaw talaga yung sacrifice. Kasi kung sinabi yan ni Abraham, hindi tutuloy itong si Isaac. Pero tignan nyo ang sinabi ni Abraham. Let's open up our Bibles again to verse 8. Ang sabi ng Bible, Abraham answered, highlight this part, God Himself will provide the lamb for the burnt offering, my son. And the two of them, hindi na iwan si Isaac, the two of them went on together. Ang sabi ni Abraham, the Lord Himself. Now, tanggalin mo yung Himself, okay pa rin siya eh. The Lord will provide. Encouraging pa rin siya. Pero naniniwala kong nilagay talaga ng Diyos yung Himself. Kasi hindi angel ang magpo-provide. Hindi siya gagamit ng ibang tao para mag-provide. Because God Himself will provide. And question, tinutuo ba ng Diyos ang kanyang pangako? Tinupad ba ng Diyos ang kanyang mga pangako? Yes. Kasi 6 verses later, on verse 14, put up verse 14 please. Ang sabi ng Bible, Abraham named the place Yahweh Jireh, which means the Lord will provide. Ito po ang kauna-unahang beses kung saan binanggit ang pangalang Jehovah Jireh in the context of sacrifice. Because katulad ng sinabi ni Abraham, naniniwala siya, the Lord Himself will provide. And today, I want to take you on a journey. Ano po yung tatlong katotohanang makikita natin about provision, na kapag tinignan po natin ang text at ang storya, naniniwala ako that the provision that we need is actually in these verses. Are you ready, church? Parang hindi ata ganado ang 3 p.m. Amen. Are you ready to receive 3 truths and 3 lessons of provision based on Genesis chapter 22? Number 1, ang unang lesson at katotohanan ng provision is that provision is ready. Provision is ready. Bakit po? Balikan natin ang verse 8. Ang sabi ni Abraham, God Himself will provide the lamb for the burnt offering. Everybody, read that with me. Everybody say, God Himself. God. Highlight that part. God Himself. Now, tignan nyo yung verse ulit. Hindi sinabi ng Bible, I hope God will provide. Hindi sinabi ng Bible, maybe God will provide. Siguradong sigurado si Abraham, God Himself.
Come on. Will provide. Pero here's the catch. Sa mata ni Abraham, God will provide. Now, hindi ako magaling sa English. Pero yung will, ibig sabihin yan, bigyan ng jacket yan. Okay, tinitignan ko lang kung nakikinig ba kayo. Hindi ako magaling sa English, pero pag binanggit mo yung God will, it speaks about the future. So, ibig sabihin, sa perspective ni Abraham, magpo-provide pa lang ang Diyos. Pero sa perspective ng Diyos, hinanda niya na yung provision. Because the provision is already prepared for him. Naniniwala ko ganyan tayo minsan. When we pray for provision, lagi natin sinasabi, God will provide. God will do it. In fact, pag tinignan niyo po yung Hebrew word ng Yahweh, Jireh o Jehovah Jireh, ang ibig sabihin po niya sa Hebrew is actually to see, makakita, to see. So when you call that name Jehovah Jireh, you are saying, the Lord sees it. Nakikita ng Diyos. Ibig sabihin, hindi mo pa nakikita, nakita na ng Diyos. Ra'ah. Nang ibig sabihin is to see. So every time kiniklaim mo, every time tinatawag mo, Jehovah Jireh, ang sinasabi mo, the Lord sees it. Nakita na ito ng Panginoon. Ibig sabihin pala, ang mga provision sa buhay natin, hindi siya random generosity. Ang provision, hindi aksidenteng naging generous ang Diyos. Ang provision, foresight, F-O-R-E. Foresight, ibig sabihin nakita na before mo pang kailanganin. In fact, kung uugatin nyo yung mas malalim na Hebrew word ng Yahweh Jireh o Yahweh Jireh, is hindi lang siya, the Lord will see it, fasten your seatbelt. Ang ibig sabihin sa Hebrew, the Lord will see to it. So ibig sabihin, when God says, you need provision, the Lord will see to it that your needs will be met. Why? May guarantee. Hindi mo pa nakikita, pero sa mata ng Diyos, ready na yung provision. Hindi ko alam kung sino ang excited, mga kapatid, sa magandang balita na ito. Na akala natin wala pang kilos ang Diyos, wala pang galaw ang Panginoon, but apparently, He already prepared it for us. Ibig sabihin, ang Diyos natin hindi reactive. Ang Diyos natin hindi nagre-react. Ang Diyos natin na-anticipate niya ang ating mga pangangailangan. And that is a good news in and of itself. Halimbawa, for example, pag ikaw po ay papasok sa isang building, halimbawa, pumasok kayo rito kanina. Di ba tayo, usually, ang una natin nakita, uy, may kwarto, may dingding, may bubong. Nakita mo na siya ngayon. Pero alam niyo po ba na yung architect, na-imagine niya na to months before pa. Ibig sabihin, hindi pa nakikita natin, nasa imahinasyon na ng architect yung magiging itsura ng building. At kung ang Diyos ang architect mo, ibig sabihin, hindi mo pa nakikita yung sagot, nakita na ng Diyos na kakailanganin mo siya. Alam na ng Diyos na kakailanganin mo ang wisdom para sa board exam. Alam na ng Panginoon na kakailanganin mo ng safety para sa iyong travel. Alam na ng Panginoon na kakailanganin mo ng miracle para sa stage 4 cancer na dinaklara ng doktor sa iyo. Because sa mata ng ating Panginoon, yung provision is already prepared for you. Everybody say, the provision is ready. Pakilakas mo, the provision is ready. Ibig sabihin, nakita na ng Panginoon yung perang kailangan mo para sa business because God's provision is not reaction. God's provision is anticipation. Ibig sabihin, bago pa kailanganin ni Abraham yung ram, yung sheep. By the way, para hindi kayo malito, teaching moment. Yung sheep o yung lamb, L-A-M-B, batang sheep. Ang ram, matandang lalaking sheep. Kung gusto niyo naman ng babae is E-W-E pero pronounced as you, yun naman yung babaeng matandang sheep. So when God says, may ram na ibinigay doon sa Genesis 22, is still a sheep pero matanda, natupa. Pero tingnan niyo to, bago pa makita ni Abraham yung ram, prepare na ito ng Panginoon. Ibig sabihin, bago pa matrap ang mga Israelites, meron ng Red Sea na prepare ang Panginoon na tatawiran nila. Bago pa itapon si Jonah sa dagat,
Hinanda na ng Panginoon yung isda. Bago pa ipakuha ni Lord yung donkey, prepare na yan ng Panginoon. Yung raven, prepared na. Yung widow sa Sarephat, prepared na. Yung redemption mo, prepared na. Hindi ka pa pinapanganak, pero nakita na yan ng ating Panginoon. Ibig sabihin, He already saw what you need. Or let me rephrase, He already saw what you will need. So ibig sabihin, nakita na ng Panginoon yung future pain. Nakita na ng Panginoon na yung timing na yan makakasama sa iyo. Nakita na ng Panginoon na unhealthy yung relationship na yan. Why? Because God's provision is what? Ready. And if you will have the faith to believe na hindi mo pa man siya makita, pero nakita na ng ating Panginoon, I believe your life will never be the same again. Amen? Because the ram is already prepared for him. Hindi pa siya nakakaakyat ng bundok, prepare na ng Panginoon yung kailangan niyang sacrifice at provision. Amen? Sabi mo sa katabi mo, pakiramdam ko ikaw topic today. Pakiramdam ko lang yan, pakiramdam ko lang yan. Number 2. Okay, second lesson and second truth that we can look and we can see from this verse. Number 1, the provision is ready. Number 2, I love this part. The provision is accurate. The provision is accurate. I love this part. You know why? Bigyan ko kayo ng food for the thought, so to speak. Nung pinigilan ng angel si Abraham, habang hawak-hawak ni Abraham yung kutsilyo, sabi, Abraham, magunos dili ka, hold your horses. Nung pinigilan ng angel si Abraham, he knew for a fact na kung hindi si Isaac ang offering, kailangan niya ng substitute na offering. So, ibig sabihin, alam ng angel, alam ng Diyos, kung sacrifice ang nawala, dahil wala na si Isaac, sacrifice din ang kailangan nila. That the Lord provided what? A ram. Ram ang binigay ng Lord kay Abraham. Bakit? Kasi yun yung kailangan niya at the moment. Now, kung binigyan si Abraham ng ginto, aanuhin niya yung ginto? Marami siya nun. Kung binigyan siya ng, sabi niya, hinto mo yan, huwag mong patayin si Isaac, eto lupa. It doesn't make sense, right? Because what I need right now is a sacrifice. And since I need a sacrifice, the sacrifice was provided for me. And let me tell you this, that was not an accident. That was intentional. Kasi kung binigyan siya ng servants, marami na si Abraham yan. Kung bibigyan mo akong ginto, marami na ako yan. Ang kailangan ko ngayon, ram. At dahil yun ang kailangan niya, yun ang binigay ng Panginoon sa kanya. Let's open up our Bibles to verse 13. Ang sabi ng Bible, nung nangailangan siya ng sacrifice, Abraham looked up, and there, in a thicket, highlight this part, he saw a ram caught by its horns. And he went over and took the ram and sacrificed it as a burnt offering instead of his son. Since the sacrifice was needed, the sacrifice was provided. Because God's provision is what? Accurate and precise. Kung ano kailangan mo, yun ang ibibigay sa'yo. Aanuin mo ang maraming pera kung alam mo naman na kagalingan talaga ang kailangan mo. Amen? And let me tell you this, pakita mo yung picture anak ni Abraham at ng ram. Now think about this. Do you really think that this is an accident? Nabigla na lang, nung nangailangan si Abraham ng sacrifice, biglang may na trap. No, I believe that this was prepared because the provision is ready. And the provision is what? Accurate. Exactly what he needs. Hindi aksidenteng basta-basta na lang yan nangyayari. But because God has a purpose, but because God is in it, kahit parang, nangyayari ba talaga yan? Pero dahil kailangan ni Abraham, binigay ng Panginoon. Exactly because provision is what? Accurate. Naalala ko, nasa Dumaguete ako, kasama si Jenny, and meron po tayong Gia Dumaguete. Nagkakanda ko kami ng divine encounter doon. So second day na, and then paggising ko sa umaga, nilagyan ng Lord ng impression ng puso ko because I was about to talk about generosity.
So nilagyan ng Lord ang puso ko ng sabihin na nating wisdom, na gamitin ang illustration para ma-emphasize yung power ng generosity. Parang feeling ko, naramdaman, parang nilagay na ni Lord na kailangan ko ng 10,000 pesos, come on. Para gamitin as illustration doon sa topic ng generosity. So at by the way, hindi lang 10,000 pesos 10,000 na tigwa 1,000. Yun ang kailangan ko. Okay? So sabi ko kay Jenny, syempre pag wala kang pera, kanino ka lalapit? Sa asawa mo. Kung walang pera ang conqueror, di saan ka pupunta? Sa more than conqueror. E di nilapit ako si Jenny ngayon. Sabi ko, baby kasi tawagan namin. Baby. Lumapit ako sa kanya, sabi ko, may 10,000 ka ba dyan? Nagulat siya kasi, gusto mo gagamitin yung 10,000? Kailangan ko cash, tigwa 1,000. Wala tayo niyan, Kung gusto mo, mag-withdraw tayo. Pero we are running late that time, wala kaming time para mag-withdraw. Sabi ko na lang, o sige, wag na lang, baka next time ko na lang gagamitin yung illustration. After all, makakapag-preach pa rin naman ako kahit wala yung illustration na yon. Pero habang nagbabiyahe kami, sabi ko, Lord, mas maganda sana to kung meron talagang 10,000. And I'm trying my best na makahinto sa ATM, makapag-withdraw ng 10,000. But unfortunately, hindi ako nakapag-withdraw. And then, di ba, in-encounter na, nagturo na, ako na ang susunod na magtuturo. Listen to me. Just a few minutes, tapos na yung first preacher, ako na ang susunod para magturo ng generosity. And then all of a sudden, may kumalabit sa akin. Sabi niya, Tay, may naghahanap sa sa labas. Police? Hindi po. Tay, may naghahanap po sa labas. Sino daw? Follower niyo daw po sa Facebook. Usually, hindi ko nilalabas yung ganon. Kasi malay mo naman kung may masamang intention. Pero alam mo, I have this prompting from within na lumabas ako saglit. Sabi ko, sige, saglit lang Lumabas ako. Malapit na ako magsalita, tatawagin na ako. Lumabas ako, sabi ko, Hi ma'am, kamusta po kayo? Hi pastor, pinapapunta po ako ni Lord dito. Kaninang umaga po kasi kinausap ako ni Lord na ibigay ko daw po ito sa inyo. Sobre. Binigyan ako ng sobre. Siyempre, inisip ko naman, baka anthrax to, kaya kapamakan to. Hindi ko inisip na kung ano laman niya. Pumasok ako, na-realize ko, teka lang, paglingon ko bigla, wala na siya. Hindi man lang nagpa-picture, wala man lang, talagang binigay niya lang, umalis na siya, paglingon ko, wala na kagad siya sa likod. Pumasok ako sa lugar nung aming pinagagawan, pagbukas ko ng sobre, exactly 10,000 pesos. Now, hindi siya 10,000 na tigpa 500. Hindi siya 10,000 na tigwa 100. 10,000 na tigwa 1,000. Exactly what I need. And then, pumunta ako sa pulpit, nag-preach ako, nilabas ko yung 10,000. Ang laki ng mata ng asawa ko. Saan niya kinuha yun? Nagtataka siya, saan ko kinuha yung 10,000 sapagkat di niya ako binigyan ng 10,000? After ko magturo, sinabi ko sa kanya, hindi ko alam, basta may tumawag daw, follower daw siya. Hindi na nga sa akin nakapagpa-picture. At paglingon ko, wala na. Alam mo, nung oras na yon, naniwala na talaga ako sa anghel. I'm not superstitious, I may be wrong, but I guess that was an angel sent by God. Hindi naman life and death situation. Hindi ko ikamamatay kapag hindi ko nakuha yon. Maipipreach pa rin ang dapat ituro na gusto ng Panginoon. But sometimes marunong din maglambing ang Panginoon. Na minsan ibibigay ng Panginoon yung mga bagay na gusto mo and exactly how you need it and what you need. Why? Because God's provision is what? Kaya wag kayong matakot na, Lord, gusto ko gwapo. Para accurate. Amen? Everybody say accurate. Amen? Pero alam nyo ang interesting dito, kasi si Abraham, napalitan si Isaac ng ram, right? Pero hindi ba pumasok o sumagi sa isip natin na, bakit kaya yung ram, hindi pinakita kay Abraham nung umakyat pa lang sila ng bundok? O kaya nung tinatali niya pa lang si Isaac, kung kailan hawak niya na yung kutsilyo, tsaka ipapakita. Kasi ang Diyos hindi lang siya accurate sa kung ano bibigay. Accurate din ang Panginoon saan?
Sa timing. Imagine niyo, pwede namang dalhin ng follower na yun yung 10,000 sa akin ng umaga. Ba't hindi binigay ng umaga, ng tanghali? Kung kailan, ilang minuto na lang ako na. The moment I exactly need it, the very timing, binigay ng Panginoon. Let's look at the verse. Ang sabi ng scripture sa verse 10, then he reached out his hand, took the knife to slay his son. Everybody read this. Verse 11, go. But the angel of the Lord called out to him from heaven, Abraham, Abraham, and here I am. Now think about this. Kung kailan hawak niya na yung kutsilyo. Grabe timing, no? Sinakto talaga na hawak niya na yung kutsilyo. Hindi the night before, hindi halfway through the mountain. At the exact moment na hawak niya yung knife, and the knife was raised, tinawag siya ng anghel, Abraham, wag mo siyang sasaktan. And I find it interesting na hindi pinigilan si Abraham habang naghahanda pa lang siya, habang umaakyat pa lang siya. You know what? I believe God impressed this to me. Kasi kung si Abraham naglalakad pa lang paakyat, at si Abraham naghahanda pa lang, totoo, sumusunod siya sa Panginoon. At sinasabi niya, Lord, I will follow you no matter what. Kung ito ang gusto mo, gagawin ko po, Lord, and I will follow you. Yung puso niya is a heart of obedience. Watch this. But the moment na hinawakan niya yung kutsilyo, hindi na lang yan basta obedience. Ang sinasabi niya, Lord, surrender na po. At hindi siya pinigilan sa moment ng obedience. Pinigilan siya sa moment ng surrender. Bakit? Kasi binigay ng Lord si Isaac as an answered prayer. Pero tinetest ng Panginoon ang puso ni Abraham. Ibinigay ko ang desire ng puso mo. Ang tanong, ako pa rin ba ngayon ang laman ng puso mo? God's timing is so accurate. Kaya huwag kayo magmamadali. Kasi may plano ang ating Panginoon. Kasi kung ang intention lang ng Panginoon, mawala yung takot ni Abraham, edi dapat nung umakyat pa lang sila, okay na eh. Pero ang purpose talaga ng Panginoon, i-transform ang puso nitong si Abraham. Kasi kung umakyat si Abraham, nakita niya na kagad yung tupay, yung ram, oh, salamat. Thank you. Andyan na, thank you. Edi, maluwag puso mo, pero hindi na-transform ang puso mo. Amen? Nangyayari ba sa inyo minsan yun? Yung parang, halimbawa, nagpipray kayo ng pabayad ng renta. Tapos kailangan nyo magbayad ng A15. Tapos kung kailan A15, doon darating. I mean, ginawa mo lahat. Nagtrabaho ka, nag-ipon ka, lahat ginawa mo. Lumipas yung A10, A11, A12, wala. Papanik ka na. 14, A15, bayaran na. All of a sudden, may bonus ka. All of a sudden, biglang may lumapit na kaibigan mong matagal ka ng tinataguan sa utang. Biglang nagbayad. Come on now. Parang hindi nangyayari yun ah. Parang biglang reaction yun. Totoo ba yan? Nangyayari pa ba yan ngayon, Pastor? Alam ko, tumutuloy na lang pagtatago yan eh. And all of a sudden, bigla ka nagkaroon ng customer. All of a sudden, may umorder na napakarami. And all of a sudden, you have the provision. Tapos sasabihin mo, Lord, ba't di mo kasi, kinakaba mo pa ako? Sana nung 10 na lang. Sana nung 9. Bakit? God wants to test your heart. Kasi maaari, theory ko lang to ha, it may not be absolutely true, but posible kasi na kapag yung pera dumating ng maaga, baka yung tiwala mo mapunta sa pera eh. Pero napansin niyo ba kapag yung pera ang tagal dumating, kapit na kapit ka sa Lord eh. Lord, kailangan kita ngayon at kailanman. Everybody say timing. Ibibigay naman pala ni Lord yung anak. Bakit pinaabot pa si Abraham ng 100 years old? Kasi pag dumating sa iyo na akala mo late na at wala ng pag-asa, hindi mo na madi-deny. Diyos na talaga to. Hindi na to galing ko, hindi na to provision, hindi na to connection, hindi na to edukasyon. Diyos na talaga to. At dahil alam mong Diyos yan, walang ibang kukuha ng papuri kundi ang ating Panginoon. Hallelujah. Why? Because God's provision is, number 1, ready. Number 2, accurate. And are you ready for the last part? God's provision, I love this part, is a message. God's provision is a message. Balikan natin ang verse 14.
And Abraham named the place, everybody read now, Yahweh Yireh, which means the Lord will provide. Now notice, no, pansinin ninyo, hindi pinangalanan ni Abraham, the Lord gave a ram. Ang pinangalan niya, the Lord will provide. Alam niyo po kung bakit? Now, naniniwala ako na kaya ito ang pinangalan ni Abraham is because ang pinakamagandang natanggap ni Abraham na provision ay hindi yung ram. Maganda na natanggap niya yung ram. Maganda na merong sheep na kapalit ni Isaac. But the greatest blessing that day was not the ram. The greatest blessing that day was a revelation of who God is. Pinatunayan ng ating Panginoon is not about the blessing, it's all about the blesser. Hindi ito patungkol sa pangako, kundi sino ang nangako sa iyo. Ibinabalik tayo ng ating Panginoon na yes, nakatanggap siya ng substitute, nakatanggap siya ng provision, but at the end of the day, ang message, hindi yung blessing. Ang message, yung nagbigay ng blessing. Hindi yung binigay, kundi sino ang nagbigay. Ibig sabihin, ang tunay na provision dito, hindi yung tupa, kundi ang tunay na provision ay ang Diyos. Bakit? Hindi naman talaga gustong kuhanin ng Diyos si Isaac. Walang intention, naniniwala ko, walang intention ang Panginoon, pero gusto lang i-test ng Lord si Abraham. Sino mas mahalaga sa iyo? Yung pangako o yung nangako? Let me prove that to you. Tingin nyo ba, malaking blessing kay Abraham yung ram? Marami siya niyan sa bahay. Napakayaman ni Abraham. He had a lot of livestock and servants. Maaari na kung binigyan siya ng ram, marami po ko niyan, Lord, sa bahay. 7. Gusto mo daling ko pa. But the blessing was not the ram. The blessing was a revelation. He encountered the Lord that day. He encountered who God is that day. Kaya every time you got the blessing, huwag kang masyadong ma-fixate, wow, grabe blessing. Kasi kada blessing, message yan. Kapag nakatanggap ka ng promotion, may mensahe ang Diyos sa iyo. Kapag nakatanggap ka ng provision, may mensahe ang Panginoon sa iyo. So it's not about the blessing, it's all about who is your blesser. Sino nangako? Sino ang nagbigay? Doon tayo ibabalik ng ating Panginoon. Come on now. Doon tayo ibabalik ng ating Panginoon. Kasi ang tunay na test dito is their surrender to the Lord. Tinetest ng Lord si Abraham, kaya mo bang isuko, ibigay sa akin ang lahat? And if God would ask you that same question, are you able to surrender everything to the Lord right now? Naniniwala ba kayo na madali lang magsuko kay Lord? I mean, sabihin ni Lord, isuko mo na yung sakit mo. Yes Lord, sayo na po. Madali lang magsuko. Sabi ni Lord, yung suffering mo, isuko mo na sa akin. Yes Lord, sayo na. Madaling isuko ang pain. Madaling isuko ang suffering. Alam niyo kung ano mahirap isuko? Pangarap. Miracle. Breakthrough. Pero hindi binigay ng Lord sa iyo yung blessing para i-enjoy mo lang ang blessing. May message siya. Merong gustong ituro ang Panginoon sa atin. Which I believe today, God wants you to be reminded. Yes, we are all for, Lord, provide. But it's not about the money, the promotion, the education, the connection. It's not about the ram. Salamat sa ram, salamat sa sheep. But at the end of the day, dahil sa sheep na yan, nakilala niya ang Diyos nagpo-provide. At dahil sa promotion na yan, nakilala mo ang Panginoon na ang Diyos kayang magbigay ng favor. Dahil pinagaling ka, nakilala mo ang Jehovah Rapha. Dahil nagkaroon ka ng kapayapaan, nakilala mo ang Jehovah Shalom. Every blessing is a message. Yung kumain yung 15,000 people, or technically 5,000 men, na pinakain ni Lord ng 5 tinapay at 2 isda. Is it really about the bread? Or the bread of life? It's not about the bread. It's all about the Lord who gave that bread in the first place. Because without Him, walang bread. Without the living water, walang water. Without the Lord, we are nothing.
And that's the message right there. Gustong ipaalala ng Panginoon sa iyo. Kasi madalas, pinagkakatiwalaan natin yung laki ng salary natin, yung connection natin, stability natin. Na-promote ako. Pero napansin niyo po ba na minsan, uubusin talaga ni Lord lahat ng hawak mo. Iaalaw niya talaga na masabi mong walang-wala ako today. Na minsan iaalaw ng Lord na mawala lahat ng hawak mo para ma-realize mo, sino ba talaga pinanghahawakan mo? Message. Everything that happened to us, may mensahe ang Panginoon. He wants to reveal Himself to you. That's why we are doing this series in the first place. This is not about Jehovah Shalom. I want peace. And yes, thank God, you will receive it. But I want you, God wants you to encounter who He is. Not just the peace, but the Prince of Peace. Come on now. Not just Jehovah Nisi, not just the banner, but our God who is our banner that gives us victory. Tatandaan po ninyo mga anak at mga kapatid, si Isaac, answered prayer siya dati. 25 years siyang inantay ng kanyang mga magulang. Pero ano ba sinusubok ng Panginoon? Sinusubok ng Panginoon kasi kung mas mahal mo si Isaac kaysa sa Diyos, mas magtitiwala ka kay Isaac kaysa sa Diyos. Kung mas mahal mo ang trabaho kaysa sa Diyos, come on now, papunta na ako sa iyo. Ibig sabihin, mas mahal mo yung trabaho mo kaysa sa Diyos. Mas magtitiwala ka sa trabaho mo kaysa sa Diyos. Kung mahal mo ang negosyo mo kaysa sa Diyos, magtitiwala ka sa negosyo kaysa sa Panginoon. And God wants to send a message to you today. He's the one who provides all of our needs. Our God is able to do immeasurably above and beyond what you could think or imagine. And my God shall supply all my needs according to His riches and in glory. So church, that sheep, that ram, that blessing, that promotion, that healing, that reconciliation, that restoration was not just a provision. It was a message. And for Abraham, what is the message? That Jehovah Jireh is bigger than material supply. Na ang Diyos natin hindi puro material things because most of the time, pag provision ang pinag-uusapan, pera agad. Pag provision ang pinag-uusapan, promotion agad. Pero what about yung lakas na kailangan mo? Provision yun. Wisdom na kailangan mo? Provision yun. Kapayapaan na kakailanganin mo? Provision yun. Yung mga saradong pintuan, ayoko niyan. Pero minsan provision ng Diyos yun. Ang Diyos ba nagpo-provide lang pag may binigay? O provider din siya kapag hindi niya binigay? Kasi yes, hindi niya binigay yung gusto mo, pero binigyan ka niya ng protection. Naranasan niyo na ba ito one time na nag-pray ka kay Lord, may nakita kang opportunity, magandang negosyo, magandang trabaho, nag-apply ka, qualified ka, ang aga mong gumising para ikaw nasa unahan, ang ganda ng picture mo sa resume, colorful ang biodata mo, CV na pala ngayon, curriculum vitae. All of a sudden, God closed the door. Hindi ka natanggap. Sabi mo, kinuha ni Lord yung provision sa akin. Hindi, kinuha ni Lord yung trap. Yung bad future. So even when God closed the door, it's still a provision. Because He's sending you a message, church, that Jehovah Jireh is more than just material supply. Material supply. Ang provision ng Lord, hindi lang kapag bukas ang pintuan. Pag mahal ka ng Diyos, pag mahal nyo ang anak nyo, hindi lahat ibibigay mo eh. Hindi porket mahal mo, bigay lahat eh. Minsan yung hindi mo binigay, pagmamahal din yun. So when God did not allow it to happen, it's still God's love. And what did happen? Imbis na si Isaac ang namatay, sino ang namatay? Yung ram, yung sheep. And I believe this is a message for each and every one of us. God wants you to be reminded today about the real message of the story. Na hindi namatay si Isaac, hindi dahil nakatakas siya, hindi dahil malakas siya. The reason why hindi si Isaac ang naging offering,
Kasi may naging substitute para sa kanya. And ladies and gentlemen, that is the message of the gospel. We all deserve to be punished. We all deserve judgment. We all deserve to die. We all deserve death. But all of a sudden, we did not experience it. We now have access to heaven. Why? Because somebody became our ram. Somebody became the substitute of us. Na tayo dapat yung nandoon, pero sino naging substitute? Come on, pangalanan natin. Jesus! It is the Lord. Bakit nasabi ng Biblia? Verse 8 ulit, balikan natin. Abraham answered, God Himself will provide the lamb. Highlight that part. I just told you kanina, kahit tanggalin natin yung Himself, pwede pa rin. Do you believe that God will provide? But the fact that the Bible says God Himself, totoo na nag-provide ang Diyos ng lamb. Siya mismo nagbigay. But I believe this is a prophecy. That generations later, God Himself will provide, come on, a lamb for us. Hello? Sa Genesis 22, the Lord will provide. Sa gospel, Jesus became the Lamb of God that took away the sins of the world for you and for me. Come on now. Why? Because this story is more than just the story of Abraham and Isaac. This is a story of our Lord Jesus Christ. This is the story of your redemption. This is the story of how the Lord saved you and me. That He provided Himself to die on the cross for all of us. As a Lamb of God. Show verse 6 next. Verse 6. How did that happen? The Bible says in verse 6, Abraham took the wood. Iba sa inyo, alam niyo na kung saan ako papunta. Abraham took the wood for the burnt offering and placed it on his son Isaac. May kahoy, kinuha, nilagay kay Isaac. Saan papunta si Isaac? Sa bundok ng Moriah para i-sacrifice. Meron ba kayo kilala na ganun? Na nilagyan din ng kahoy sa balikat, umakyat din ng bundok na Golgotha to be sacrificed. So if you think that Genesis 22 is all about Isaac, that's not the message. Genesis 22 is all about Jesus. Show them the picture. Show them the picture. Why? Because look at the similarities. Isaac carrying the wood in Mount Moriah. Jesus carrying the wood of the cross. And this is interesting. Yung ram, naligtas si Isaac. Dahil sa ram, may isang bata na nakaligtas. Pero dahil kay Jesus, buong mundo ang naligtas. Buong mundo ang naligtas. Come on now. Everybody say it's all about Jesus. One more, show them the picture of yung ram na nahuli, yung nahuli sa tinik. If you think about this, yung ram nakulong sa tinik. Pero si Jesus nilagyan ng koronang tinik. Why? This is a picture of our Lord Jesus Christ. So Jesus is the provision. Jesus was indeed that ram. Yung ram, rehearsal lang siya. Pero si Jesus ang tunay na fulfillment. Yung ram, temporary provision. Pero si Jesus, siya ang eternal provision. Balik ba yung picture ni Isaac, nak? Isaac, please. Yung kanina, side by side. Si Isaac, temporary provision. Si Jesus, eternal provision. Parehong tatay, nag-alay. Yung isa pinigilan, yung isa natuloy. Bakit? Because he wants to save you and me. So think about this.
Thank God for all your prayers. Lord, bigyan mo ko ng promotion, bigyan mo ko ng pera, bigyan mo ko ng open doors, bigyan mo na ako ng jowa, bigyan mo na lahat, Lord. And you think that's the greatest blessing that you will receive? No. The greatest blessing that you will ever receive is not promotion, it's not money. The greatest blessing that you will ever receive is salvation. That's the greatest blessing. Because more than 2,000 years ago, somebody by the name of Jesus Christ, he took the cross. By the way, this mountain of Mount Moriah, look at the history. Generations later, became the place kung saan tinayo ang Jerusalem. And the mountain of Moriah is the same mountain range of Golgotha. It was a type of our Lord Jesus Christ, a foreshadow of the great things that is to come. Why? Now, we are not just saying, salamat sa RAM. R-A-M, hindi R-U-M. Salamat sa RAM. Because Jesus is that RAM. Jesus is that RAM. And that RAM is provision. Why? Because provision is ready. Provision is accurate. And provision is the message. Did you get it? Provision is ready. Provision is accurate. Provision is a message. Hindi pa rin kasi ang katabi mo. The provision is ready. R. The provision is accurate. A. And the provision is what? A message. The provision is the RAM. The provision is our Lord Jesus Christ. I don't want to lose this opportunity to invite you. If you don't have yet have a relationship with Jesus Christ, let me tell you the greatest provision that humanity will ever receive is the provision of our salvation. That He gave His Son, His only Son. Sabi ng Lord kay Abraham, take your son, your only son, the one you love. Take your son, your only son. Now, if you know your Bible, alam mo na nung panahon na yan, hindi lang si Isaac ang anak ni Abraham. Anak niya na si Ishmael. Pero bakit niya sasabihin your only son? Why? Because he was referring to the promised son. So take your son, your only son, the one you love. For God so loved the world that He gave His only son, so that whoever will believe in Him will not perish, but have everlasting life. Church, don't lose this opportunity to accept Him as your Lord and Savior. Because now we are not just praying, Lord, provision, provision, provision. No. Because the provision is here. It's with us right now. And do you believe that Jesus is here today? I believe so. Everybody stand to our feet.